Ayaw niya na sabihin eh. That's called Americano kasi nung time ng war, di ba, yung war was raging all over Europe. Yung mga American soldier, pagdating nila sa Italy, natapangan sila sa espresso. So sabi nila, can we dilute it with water? So that's how the Americano was born. Oh. Tama. Naloloko ko ng mga to eh. Alam naman nila yung sagot eh. Gusto nila ako lang mag-explain eh. Puro kape na naman ako, pulikat naman ako mamaya. Guys, nandito tayo ngayon sa Easter Coffee Club. Ito yung aming cafe located sa The Olive, Marcos Highway, Antipolo, Rizal. Alam nyo ba, ang Antipolo ang unofficial coffee capital ng Pilipinas. Ang daming cafe dito. Kada sulok, kada kanto may cafe. Nandito tayo ngayon, gagawa tayo ng video explaining ano ang difference ng mga iba't ibang klase ng kape. Like ano ang espresso, ristretto, americano, long black at iba't iba pa. So guys, kasama natin ang ating barista team dito sa Easter. Tara! We are here now with our barista team, our lovely ladies, si Dan, Ella, and Con, to explain to us the different types of coffee nga. O yan, ladies, game! First, mag-umpisa muna tayo sa espresso. Sa espresso. So espresso, dyan nag-umpisa lahat ng espresso-based na drinks na coffee. Espresso is... what is espresso? Yan. According to Google. Sige, according to Google. Ginugol namin. Napa-ambush kasi. Sige. Wait lang. Ako nasasagot. Wait. Parang nag-review. Pressure Nag-google sila. Hoy! Habang nagre-review sila kung anong espresso. Kasi di ba, nasanay tayo yung mga brewed coffee. Yung mga brewed coffee. Dalawa lang yan eh. Madalas yung instant coffee yan na ginagamit, which is actually freeze-dried na ground coffee beans. Or yung mga bagong ground na coffee, tapos nagpo-pour over or nilalagay sa coffee machine, no? Yung coffee dripper ang tawag dyan. So it's either hand poured or yung slow drip na coffee. Meron din kami niyan, nagsaserve rin kami dito. Pero usually, pag sinabi nyong pupunta kayong cafe and you want yung mga latte and other coffee-based items, it's usually espresso-based. Ayan, nahanap niyo na? Ano yung sabihin ng espresso? So, ang espresso, siya? Concentrated. Concentrated Coffee. We're using espresso machine to make our espresso. Ang espresso, nagmula ito sa Italy. Imported? Italian coffee. Ipapakita namin sa inyo kung paano gumawa ng espresso. Yan. So guys, narinig niyo yan ha? It's from Italy. It's concentrated. So mas yung parang fino-force ang water to extract the coffee flavor from super fine ground na beans. Okay? Ito na. We will show you. Espresso is small amount lang siya ng water with crema. Yeah. No? So first, we're just gonna tamp. So not too hard. Just use your body weight to tamp the coffee. Paano kung use your body weight, mas mabigat ako sa'yo. Okay lang yun. Okay lang po yun. Basta gaanan. Gaanan ko lang. Joke lang. Ganyan lang. Ganun. So dapat ganito yung pag-tamp natin para pantay yung pag-level niya. Pag-level. Sabi nila parang ka nagbubukas daw ng door. Yes. Ganyan yung yung position mo sa pag-tap. Yan, pagbukas ng doorknob. Yan. Tama. So bakit nga ba kailangan pantay? Para ma-extract lahat. Halimbawa, hindi pantay yung pag-tamp mo. Pas-lunch siya. Hindi niya na-extract maayos yung kape. So, na-extract niya lang is yung Isang side lang. isang side lang. Okay, so kailangan yun ang very important lalo na yung mga nagsusubok mo na espresso at home. You buy one of those yung pang home-based na espresso machine, kailangan pantay na pantay ang pag-tamp nyo. So tama yun, very good, Dan. Alright. So, sasaksak na natin siya dito. The machine we are using is a commercial quality na Sanremo D8 ang tawag sa machine na to. So sa bahay naman, hindi nyo kailangan ng ganito kalaking espresso machine. Marami dyan na tawag nila prosumer na rin na machines, no? Iba-ibang brand, but for here, ito yung gamit namin. So, we're using 1:2 na ratio. So, bali 18 grams of coffee, 36 grams yung output. So yan. Kita nyo yung yung nasa ibabaw na parang foam. That is what you call the crema. Yan. The crema is the emulsification ng oils ng coffee mo at saka yung water. Kasi 'di ba, ang water and oil nagse-separate yan eh. Now, dahil sa sobrang high pressure niya, na-emulsify siya into that nice thick crema. So that's what you call it, that emulsification. So alam mo maganda yung espresso mo kapag maganda rin ang crema mo. Diba?
kanina what Dan was explaining was yung 1:2 ratio. 1 in, 2 out ng beans to the espresso mismo. So nag 18 grams ang standard namin dito sa cafe, 18 grams na in, 36 out. 36 out. Yan. Bango. Yan yung espresso. O, sino gusto tumikim? Yan, ayan. Ito na po si Ella. Yan ang pinakamalakas magkape sa amin dito. So, kanya yung first na cup. Halimbawa, hindi kayo sanay masyado uminom ng espresso, you can break the crema. Pwede niyong kunin yung liquid. You can Yeah. spoon it or you can swirl it. Tama yun, i-break nyo kasi sobrang bitter niyang crema na yan. Kasi yun yung oils and water. Yes. Yan. So, kung di kayo sanay. Pero kung sanay na kayo, yan, sinashot niya yan eh. Yan. So, Yan. So, every morning, tinitikman namin yung espresso namin. Kasi you call that calibrating. Kinakalibrate namin yung beans namin every morning. Kasi nag-iiba yung dahil sa exposure sa air, yung amount ng water, yung aging ng beans nyo, nag-iiba everyday yan. We get our beans, it is a mix of Benguet and Brazil beans. No, we have it from a local roaster. Sila nagro-roast and blend for us. So, yun, we calibrate every day. So, required magkape every morning ang ating baristas. Dahil mayroon na tayo espresso, ang mga next natin gagawin is derivatives naman niya na water-based. Meron dalawa na very similar pero actually different. Yung long black and yung Americano. Ang difference lang nila is yung process of making it. Pag Americano, espresso and then water. Long black, water and espresso. So yung amount of water ba magkaiba? Same lang. Same lang. Sa long black po, mas flavorful lang yung coffee niya kasi nasa top po yung espresso. Nasa top. Yung aroma. As baristas, may question ako. Kayo ba, minimix nyo yung long black or Americano? Or hindi, pinapabayaan nyo lang talaga yung water to pour into it para natural mixing lang? Hindi na po siya. Hindi na minimix, hindi na stinistir yan. So yun talagang difference. Ang galing, no? Alam nyo ba yun? Today ko lang nalaman yun. So that's long black. Ito, And then- uunahin mo naman yung espresso. yes po. Yan. So pwede ko natikman. Yan. Ako naman titikim. Di pa ako nagkakape today. Lasang kape. So nakita nyo, it's just the order of pang paglagay ng espresso and water. Yun ang pinaka main difference niya. This is the Americano. So, as you can see, na-break na yung crema niya. Na-break na yung crema kasi the water went on top of the espresso. May trivia ako. Alam nyo ba tawag Americano dito? O alam nyo rin? Ayaw nyo lang sabihin eh. That's called Americano kasi nung time ng war, di ba yung war was raging all over Europe, yung mga American soldier, pagdating nila sa Italy, natapangan sila sa espresso. Sabi nila, can we dilute it with water? So that's how the Americano was born. Tama. Tama. Naloloko ko ng mga to eh. Alam naman nila yung sagot eh. Gusto nila ako lang mag-explain eh. So yan, so alam niyo na yung Americano. Ayan, ako rin din nila. So guys, tapos na tayo sa espresso na based na drinks, no? We already have the Americano, the long black, and the espresso. Bonus, no need to demo. Ano naman ang ristretto? Ang ristretto is 1:1, means restricted. First, we're gonna use 18 grams of coffee. Ang yield naman natin is 18 grams din. Pero yung time niya is mas maiksi. For example, yung double shot of espresso, di ba, maximum time lang natin doon is 20 seconds to 30 seconds. But this one, 20 seconds lang. Kasi nga, restricted siya. Mas matapang ba ang ristretto sa espresso? Doon ako nalilito minsan eh. Ang ristretto, mas matapang yan sa espresso because mas concentrated siya, mas konti yung water. You would think, pero mas malaki yung volume ng espresso kaysa sa ristretto. But because it was restricted and less liquid came out, mas mas malaki ang caffeine content niya. Galing ko mag-google, no? Ang next naman natin na gagawin ay ang mga milk-based na beverages, no, na coffee drinks. Major na kaibahan naman yan. Same with yung ginawa natin kanina. It's the volume of dilution nung espresso natin. And yung foam niya. Yung microfoam ba? Micro bubbles tawag doon. Microfoam. So, kunwari, ang kaibahan ng cappuccino, sa latte, sa even the cortado, di ba?
At saka yung flat white, di ba yun yung mga sikat ngayon flat white, ay doon sa microfoam niya ng milk na nilalagay. Ayan, tara, magde-demonstrate tayo ng latte. Si Con ang youngest sa team. Ang kagandahan nito, nag-start si Con as our trainee and now she's one of our regular mainstays na barista dito sa amin. Ang latte, dyan madalas yung nakikita niyo mga nagla-latte art. Skill in itself yung paggawa ng latte art. Kasi yung pagkalagay mo ng microphone, mahirap yun Ako hirap na hirap ako gumawa niyan. Yan. So we start again with, pansin nyo, di ba, lahat yung base natin, espresso. Pinaprepare na niya yung ating steam 1. Ang tawag dyan ay steam 1. No, inalis lang niya yung excess na water. For the latte, i-stretch lang natin siya ng yung mga isa or dalawa para magkaroon tayo ng microphone. They stretch the milk daw. Ayan, Kita nyo, kanina, hanggang kalahati lang yung paglagay ng milk dito sa, sa jug, sa pitcher. Pero after aerating it, biglang halos doble ba? Hindi naman. Hindi naman. Nag-create lang siya ng microphone. Yan ang galing niya gumawa ng microphone. Dapat daw ang texture niya is like wet paint. Yan daw ang technique. Hindi ko alam yun. Paano gawin? Hirap na hirap ako dyan. Gagawa na ng latte art si Con. Gagawa siya ng tulip. Wow. Pasmadong tulip. Tatry ko na. So, again, ano yung latte? Since ito yung pinaka-basic. Ano yung microfoam niya? Makapal? Manipis? Yung nasakto lang. Tamang microphone lang dapat. Sakto lang. Yan ang scientific explanation ng latte. Sakto lang yung microfoam. Kung masarap yung ginagamit nyo na milk, hindi mo na kailangan lagyan ng asukal usually yung latte niya, yung matamis na we use pasteurized milk dahil napansin namin, mas matamis yung lasa niya. The cappuccino is an Italian drink. So, mas Foamy siya. So, kanina, 1 or 2 stretch lang yung kailangan sa latte. Sa cappuccino naman, longer the stretch, mas kakapal yung foam. Super kapal yung foam niya pag cappuccino. Yes. Okay. Tapos di ba yan yung minsan dinadustan pa sa ibabaw Na to finish cinnamon. it? Ng cinnamon. Okay. Ayan. So, stretch ulit yung milk natin using our steam 1. At dahil cappuccino siya, mas matagal ng konti. Pero make sure na hindi masunog yung milk. Kasi pwede masunog yung milk. Yan. Guys, makikita nyo. Kung kita nyo sa camera, halos punong-puno na yung milk jug natin. Kasi nga, yung pag-stretch niya, sobrang dami. Ano to? Nilalati art rin ba ang cappuccino? Hindi na. Pwede naman po, chef. Pwede pa rin. Pero mas mahirap dahil mas malapot na Kita nyo, Yes. mas makapal na. Yan na. Tumawag na ng backup si Con, si Ella. Ano naman tawag sa art mo na yan? Art lang. Heart! Oy! In love si Ella. Ayan. Akala ko pinipinish rin sila ng cinnamon, ng konti. Well, sa atin, depending on the cafe yun. And depending on the customer. May mga customer na they don't like the cinnamon. May mga customer naman na gusto na with cinnamon. So, sa Italy lang standard yung may cinnamon? Yes, but depending on the cafe. Depending on the cafe. Okay. Pag cappuccino, mas milky po yung taste niya. Mas Compared milk sa- forward. Okay. Kung ako customer, gusto ko na mas malasa yung milk talaga sa coffee drink ko. Cappuccino ang ordering ko. Okay. Alright. Okay, so ano naman yung naririnig ko yung very uso ngayon na drink, yung flat white. Ang flat white, thin layer of foam. So super thin lang yung Yeah. And kaya pala velvety. flat yung tawag Yes, sa kanya. Kaya siya flat. And velvety. Yes. Tapos mas coffee forward siya kasi Yes. napansin ko mas maliit na cup yung gagamitin nyo. Yes. Okay. Mukhang si Con ang ating milk-based drink na queen dito. So we're using a smaller cup kasi smaller amount of milk lang yung kailangan. Pangit kasi kung konti lang yung milk tapos yung big cup pa rin gamit natin, hindi umabot sa taas. Pangit tignan. That's why we're using a smaller coffee cup for this. So minimal stretching lang. Kita nyo, parang halos hindi umangat. Pero it's still very velvety. You still want to get the microphone pero manipis lang. Yan. Ang flat white, ina-art din? O lahat kaya naman ni art? Galing, no? Wow! Ano naman tawag dyan sa art na yan? Rosetta. Oh. Yan. Sino man titikim niyan? Ako na. Ayan, favorite mo, favorite ni Dan. Hindi nag-second thought.
biglang kinuha na niya. Shoutout Titi Kim. The flavor itself, mas rich nga yung coffee. Mas coffee forward siya. Tapos, yung milk niya is more on parang nasa dulo lang siya ng dila. Mas huli kong nalalasahan yung milk. So, mas nauna yung coffee. Nice. Ano naman kaibahan ng flat white sa cortado? Cortado. Kasi pansin ko ang cortado, maliit din yung cup niya, di ba? Yes po. So, we're using a double shot of espresso. Then, the milk itself is 2 ounces lang. So, 60 grams lang na milk. So konting-konti lang talaga yung milk Yes, nun. Tapos sobrang daming espresso. Yes po. Okay, so yun pala ang cortado. Okay. So guys, thanks to our very lovely barista team here in Easter Coffee Club, napakita natin yung different types of espresso-based drinks. Siguro in future episodes, papakita naman natin yung pour-over naman na coffee, yung pag-drip na coffee. But for now, itong mga espresso-based drinks, so meron tayong basic na espresso, meron tayong Americano, meron tayong long black, latte, cappuccino, and the flat white. So guys, hindi na kayo malilito pag pupunta kayo ng cafe. Diba? Alam niyo na orderin niyo based sa preference niyo. Kung kunwari, lactose intolerant kayo, pwede kayo mag-black or maybe look for milk substitutes. So at least, gets yun na yung differences niya. Okay. Ladies, invite nyo naman ang ating viewers punta dito sa ating cafe. We're open every day. Our cafe schedule is from 9 a.m. to 9 p.m. That's Monday to Thursday. While Friday to Sunday naman, we're open 9 a.m. to 10 p.m. So Easter Coffee Club is here sa The Olive, Eastland Heights, Antipolo, Rizal. So come visit us, okay? So thanks for watching, guys. Please do not forget to click on like and subscribe. Follow Easter Coffee Club also. Meron kaming Facebook, Instagram, and TikTok accounts. It's all at Easter Coffee Club. So that's it. Thank you for watching. Kayo, yung mga TikTok nyo, gusto nyo bang i-follow? Puro secret yung mga social media.